Repair dito na microwave. Turuan ko lang kayo sa tamang pag-check ng magnetron socket, no. So madali lang naman 'to, pinakamura lang 'to. Yan. So wag nyo agad papalitan yung buong magnetron, no. Baka ito lang yung sira ng magnetron nyo, no. Itong pinakasakit. Kasi magkano yung magnetron socket ay magkano yung magnetron na buo? Nasa 1 plus, no. 1 plus to 2 plus, no. Yan. Samantala dito nasa 65 pesos to 30 pesos, no. Ayan, dumating tong order natin kahapon. So ito yung good na na magnetron socket. Ito ituturo ko lang sa inyo. So naka-rinse tayo sa continuity sa ating tester. Ito yung good good na magnetron socket. So dito, lagyan nyo lang yung test prod nyo dito sa kanyang pinakalagayan ng wire. Yan. Dito. Tapos dito kayo maglagay din ng isang test prod sa kanyang plate, no, nakapaikot sa kanya na bakal. Yan, tong metal nya. So dapat wala kayong makuhang resistance dyan, no. Yan, wala kayo dapat makuhang resistance, no, kasi kapag meron, ibig sabihin shorted na yan, grounded, no. Next natin sa kabila naman, sa kabila. Yan, tapos lagay nyo din dito sa body nya. Yan. So wala, yan. Oh, ito yung good na na magnetron socket. So ito naman yung yung bad magnetron socket. Lagay niyo yung isang test prod nyo dito sa kanyang body ground. Yan. Tapos itong isang test prod nyo, ilagay nyo dito sa pinaka lagay ng wire natin dito sa may socket na. So nakikita nyo nagbibip siya, yan. Sa kabila naman, yan. So grounded na siya mga idol, no. Yan, grounded na siya. Baka magtaka kayo, dito natin patunayan sa ating flock tester. Itong flock tester kung may tama siya sa voltage. Sa voltage na. Ang reading na niyan sa voltage ay 300 na yung niya. Kaya kailangan pa-calibrate ko yan. Eto, nagbibip siya. Lagyan nyo isang test prod. Ayan, sim lang din. May reading siyang 51. Ayan, may resistance siyang nakuha na 51. So, busted siya, no. Talagang palitin na siya, no. So, bakit pag nag-grounded to, automatically puputok yung fuse, no. Kasi dito mga idol, connected to. Ayan. Ayan. Nasa ground tong sa capacitor natin. Diode yata to. O diode to. Itong diode nakakonect sa body ground. Tapos itong magnetron din natin, connected yan sa buong plate nitong microwave. Kaya pag nagkaroon ng problema dito sa kanyang socket, automatic ibabato niya yung dito, yung tawag dito yung voltage niya. Ano bang tawag diyan? Sige, yun na yun. Basta ibabalik lang niya rito papuntang fuse. So pagputok ng fuse, automatic mawala na ng power yung natin, yung sa pinaka-heating natin papunta dito sa magnetron, no. So wala nang papasok dito sa transformer na power supply. Yan. Kapag pumutok na yung fuse. So yun lang. Basic idea lang to para sa mga baguhan, lalo na sa mga nagre-repair. So para sa mga client natin, wag nyo basta-bastang ipapa-repair or ipapalitan yung inyong magnetron kung walang katibayan na sira yung magnetron nyo. Kasi madalas sa magnetron, itong socket lang talaga ang bumibigay, hindi yung buong magnetron. Yan. Paki-comment down below kung meron kayong mga iba pang katanungan, mga idol, mga kamaster. Ingat kayo dyan. Paki-share and paki-like na lang din tong video kasi gagawan pa natin to ng part 2 kasi hindi pa dumating yung natin yung soldering lead natin.
Kasi ito papalitan natin pati yung fuse orderan din natin. So sana yung fuse natin, aray ko, nawala na yung fuse. Hawak-hawak ko lang yung kanina, may gulay. Wala nga, hanapin ko lang yung fuse mga idol Yan, nakita ko na ito yung fuse niya mga idol. Sa fuse naman, sa pag-check ng fuse, napakasimple. Basic na basic to sa inyo mga idol. Ang pag-check ng fuse. Pag open, matik, palitan na yan kasi putol na, di ba? Ito yung fuse niya. Yan, pag-check, lapat nyo lang dyan. Tapos dito din. Yan. So, open na siya. Yan, putol na siya. Napakasimple lang pag-check ng fuse. So, itong fuse niya mga idol, kailangan din natin siyang orderan. Meron siyang 5 kb 0.8 ampere, no? Yun yung ano natin. Yun yung i-order natin sa sa online, no? Kung meron naman diyan sa mabilhan natin sa labas, hindi diyan na lang. O mas maganda mag-stock na din ng ganito, baka marami pa tayong client na papagawa, no? Dito magbibigay din tayo ng isang tip mga idol. Eto mo, kapag pagbukas nyo ay hindi siya iilaw automatic yung fuse ay yung ano niya, yung switch. Madalas tong switch din minsan kapag naglo-lose connection, yan, naglo-lose contact, yan. Yung mga switch niya yung madalas din na problema dito kay microwave, yan. Baka basic lang niyan sa capacitor, bihira lang naman tong capacitor na magkaroon ng problema kapag bumaba lang yung value niyan, matik palit na, diba? Yun lang yan. So, update na lang tayo sa next video mga idol, no? Kung nagustuhan nyo itong video na to mga idol, paki-like and paki-share na din para marami tayong mga kaibigan pa na matulungan, no? Yan, mga basic idea lang ba? Basic idea sa pagre-repair kasi habang tumatakbo at tumatanda ang panahon mga idol, dumadami yung natin, mga appliances. Kaya kailangan natin matuto sa basic basic repair Yan. So, paki-subscribe lang din idol para updated ka sa next nating video. Para sa iba pang mga ibabahagi nating kaalaman about sa ating mga appliances sa bahay. Kasi sayang din kasi kapag nagpapagawa kayo sa iba na binabarat kayo ng presyo. Kung naka-subscribe naman kayo at malapit kayo sa akin, dalhin nyo na dito. Free free checking. Pero magbabayad kayo dun sa materialis na, di ba? Yun lang. Materialis lang naman yung babayaran nyo. Sa labor siguro, kung subscriber kayo, baka mapag-usapan pa natin. Bigyan nyo lang ako ng pang merienda. Babalik ko lang ito mga idol. Yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Medyo napahaba na. Maraming salamat mga idol. Thanks for watching.